Buklod ng pag-ibig tayo ay sumamba sa pagkakaisa, purihin siyang Aba. Purihin at ating sambahin ang Diyos ng pag-ibig, nagmamahal sa atin. Buklod ng pag-ibig tayo ay sumamba sa pagkakaisa, purihin siyang Aba. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ipagpatuloy po natin ang ating pagkasyam para sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lazaret. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng Mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo, ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa Kanya. Tungkol nga sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan at iisa lamang ang Diyos. Bagamat may sinasabing mga Diyos sa langit o sa lupa, ay maraming tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon. Sa ganang akin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Subalit hindi lahat ay nakaaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nila'y handog pa rin sa Diyos-Diyosan ang kanilang kinakain.
Palibhasa'y kulang ang kanilang kaalaman, nababagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala. Kaya't dahil sa inyong kaalaman ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan din ng kamatayan ni Kristo. Sa ngayon, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang iyong kapatid at itinanim sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Kaya't kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Puon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, puon, ay tiyak mong nalalaman. Ang Puon, lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malaya, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. puon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Puon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Puon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang napupuot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang umaapis sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo pa rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong ihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong ihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyo makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong ihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatanguhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan.
sapagkat siya'y mabuti sa masama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at di kayo hatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang bibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba, ang siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang isa sa sigurong pinakamahirap na utos ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mahalin daw natin ang ating kaaway. Inelaborate pa ha. Gawan daw natin ng mabuti. Pagdasal daw natin. Pagpalain daw natin. Etc. Hindi ko na itutuloy sapagkat bukod naman sa narinig nyo na rin, baka mas lalong bumigat ang loob natin kung ito'y seryosong tatanggapin natin. But then, may choice ba naman tayo na hindi ito seryosong tanggapin, literal na tanggapin? Ang nagsasabi nito ay ang Panginoon natin, na hindi man natin concern ngayon, wala man tayong kaaway ngayon. Magiging concern din natin ito balang araw, sapagkat may mananakit, may magpapaiyak, may mga argabyado rin sa atin, may aaway din sa atin pagdating ng panahon. No wonder, madalas kapag ini-interpret natin ito, kahit na ako, minsan sa mga sermon ko dati, wina-water down natin, pinagagaan natin ito para masunod natin kahit papaano. Halimbawa, sinasabi natin, ang sinasabi ng Panginoon dito, na pagmamahal natin sa kaaway natin, ay yung maghangad lang tayo ng maganda para sa Kanya. Maging civil, at least tayo sa Kanya. Huwag tayong gumante. Yun na yun. Yun ang interpretasyon natin dito. Sinasabi natin madalas na hindi na hinihingi ng Panginoon dito na makaramdam din tayo ng maganda sa kanila, na parang nararamdaman natin sa mga taong kamahal-mahal para sa atin. So it's more of an action thing, not a good feeling towards our enemies. Mas madali nga naman yun. Yung maghangat lang tayo ng maganda para sa kanila. Wag na lang tayong gumanti para sa kanila. Kesa yung kombinasyon pa ng dalawa. Yung maghahangad na nga tayo ng maganda sa kanila at ito yung manggagaling pa sa isang pusong nakakaramdam din talaga ng pagmamahal ng maganda sa kanila. That's too much for us. Imposible na yon. Matindi na yon. Pero ang tanong, ito nga ba talaga ang gusto ng Panginoon? Yung sarili nating interpretasyon. Yung bang sarili nating interpretasyon na ito'y pinapagaan natin, winawater down natin, yun ba talaga ang interpretasyon ng layunin ng Panginoon? Parang hindi. In the first place, ganito ba para sa atin ng Panginoon? Remember that we were God's enemies. Tayo mga kaaway ng Diyos. Inaway natin ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Romans 5:10. Pero tinanggap niya tayong muli bilang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. And remember that when God accepts us as His friends, despite being His enemies before because of our sins, God isn't like, sige, itinuturing ko uli kayong mga kaibigan sa kabila ng kasalanan niyo sa akin, pero hindi ko na kayo pagkakatiwalaan, hindi na tayo masyadong close. May nabago na. Hindi ko na kayo i-bless. Wala na akong nararamdamang pagmamahal sa inyo. Magiging civil na lang ako sa inyo. Sige. Okay lang, hindi ko kayo parurusahan. Natawad ko na kayo. Pero nagbago na rin ako sa inyo. Hindi ganun ang Diyos. Kahit na tayo nagkasala, tinatanggap niya ulit tayo bilang mga kaibigan na parang hindi tayo nagkaroon ng kasalanan kapag tayo humihingi sa Kanya ng kapatawaran ng may kababaan ng kalooban. Hindi lang siya naghahangad ng maganda sa atin, nakararamdam pa rin siya ng maganda para sa atin. Mahal pa rin niya tayo. Hindi yun nagbabago. Kaya ito rin palagay ko, mahirap ang tanggapin, mahirap ang lunukin. Ang ina-expect at inuutos ng Panginoon sa atin, nang turuan niya tayong magdasal, na mayroong mga salitang, ito ang ating sasabihin, patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ang ibig sabihin nun ay,
kung papaanong pinatatawad mo kami sa aming mga kasalanan, na kapag katapos naming magkasala at magsisi, hindi lang nakakaramdam ka ng maganda sa amin, kundi nanunumbalik pa rin, hindi pa rin nagbabago actually yung pagmamahal mo sa amin. Ganun din dapat ang gawin namin sa mga taong nagkakasala sa amin, na hindi lang kami maghangad ng maganda, kundi patuloy pa rin kaming magmahal at makaramdam na maganda. Kaya siguro inilagay ng Diyos yun sa panalangin para maging maliwanag sa atin at upang ang lahat ay maihingi nga ng tulong natin sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Kasi alam niya na talagang tayo mahihirapan itong gawin. I'm sorry kung nabuzzer kayo, lalo na kung may mga kaaway kayo. Ako rin Hindi naman ako nangaaway, pero may mga nangaaway sa akin. Pero alam niyo, yung attitude ko na hindi ako gagante, civil na lang tayo, pagdadarsal na lang din kita. Akala ko okay na Akala ko ayos na Masama ba yun? Hindi, mabuti na yun Pero kung titingnan po ninyo yung sinasabi dito ng Panginoon, sabi niya kapag sinampal ka sa isang pisngi, hindi naman niya sinabing wag kang gagante, tumalikod ka na lang, okay na yon. Sabi niya dito bigay mo pa yung kapilang pisngi. Kapag may nanghiram sa'yo at hindi nagbayad, kapag may kumuha ng isang bagay sa'yo, sinabi ba niyang, sige, wag mo nang singilin. Wag mo nang singilin, tumalikod ka na. Hindi yun hindi yun ang sinabi niya Bagamat okay na yun. Ang sinabi niya ibigay mo pa yung iba, di ba? So ang pinapagawa sa atin ng Panginoon dito, hindi lang yung mabuti na interpretasyon natin. Ang pinapagawa ng Panginoon dito, maliwanag, ay yung mas lalong mabuti. Hindi lang yung basta mabuti, kundi yung mas lalo na pinakamabuti. Kasi gano'n ang Diyos sa atin Sa kabila ng paulit-ulit nating pagkakasala, we are still blessed, we are still loved, we are still accepted. Hindi nagbabago ang Diyos. Kaya sa palagay ko, yun din ang kanyang inuutos. You know what? Hindi ko talaga sigurado kung anong klaseng mundo ang magkakaroon tayo kung lahat ng tao, susundin mismo yung sinasabi dito ni Kristo. Yung hindi lang tayo maghahangad ng maganda sa mga umaaway o nakakaaway natin, kundi yung magkakaroon din tayo ng magandang pakiramdam sa kanila. Yung hindi magbabago ang ating pagmamahal sa kanila. Hindi ko alam kung anong klaseng mundo magkakaroon tayo. Pupwedeng may mga umabuso, pupwedeng may mga abusuhin. But we don't know because we haven't tried this. Hindi pa natin sinusubukan ito. Hindi pa ito sinusubukan ng lahat ng tao, ng lahat ng bansa sa buong mundo. Paano kung ito talaga yung magpapanibago ng mundong ito, di ba? Kaya wag tayong pakasigurado na magkakaletse-letse lang ang buhay natin kung susundin talaga natin ang tinuturo dito ni Kristo kasi hindi pa natin naman nagawa ito. Dahil madalas, ang pinipili natin at pinipilit natin ay yung ating interpretasyon at gusto. Tingnan po ninyo, nung magkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo, nang magsimula siyang mangaral, ano sabi niya? Isa sa mga pinakaunang salita, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Magbagong buhay kayo, magsisi kayo. Sapagkat narito na ang paghahari ng Diyos sa mundo. Isipin po ninyo, kung tama na yung ginagawa natin, halimbawa sa pagmamahal natin sa away natin, yun pa ba ang sasabihin ng Panginoon sa atin? Kung tama na yung ginagawa natin sa pagmamahal natin sa mga kaaway natin, di sana hindi na niya sasabing repent. Sana sabihin na lang niya, just go on with what you're doing, walang mali na ginagawa ninyo. Hindi, sabi niya, repent. Mali yung ginagawa ninyo. Mali yung paraan ninyo. Yun naman ang sabi ng Panginoon, my ways are not like your ways. My thoughts are not like your thoughts. Pinipilit natin ang gusto natin, ang interpretasyon natin, tapos magtataka tayo kung bakit hindi talaga natin fully, totally maramdaman ang paghahari ng Diyos sa mundong ito, maging sa buhay na lang natin mismo. Nevertheless, while it is true na pwedeng hindi pa rin naman natin mabago ang mundo, kung ang gagawin nating paraan ay yung paraan ng Diyos, lalo na sa pagmamahal sa kaaway, sa palagay ko hindi na yun ganang mahalaga kung ikukumpara sa pwedeng magawa sa atin ito, sa ating pagkatao. I mean, I'm not just speaking about here, freeing ourselves from anger. No. Not just that. But being His true sons and daughters. O hindi ba't yun ang sabi niya, kapag tayo'y nagmamahal ng ating kaaway, sa paraan niya, tayo nagiging tunay na mga anak niya. Sa paraan niya na hindi lang naghahangad ng maganda sa mga umaaway sa Kanya, kundi nakararamdam pa rin ng walang pagbabago na ganun pa rin kaganda. Tayo mas natutulad sa Kanya. Yun ang sinabi ko dun sa
isang may bahay na paalam ako na kukwento ko sa inyo. Yung asawa niya, unfaithful sa kanya, alam niya, hindi lang nahuli, mami na. Pero yun, sabi ng kanyang asawa, hayaan na lang muna siya. Sabi ng kanyang asawa, hayaan mo na lamang muna ako na ganito. Yun, may third party. Dahil nakatutulong sa atin ito, napakaraming dahilan. Sabi nga niya, Father, para pakiramdam ko, mahal na rin niya yung babae. Kinausap na rin daw ng mga anak nila, ayaw, ganun pa rin daw. Father, ang sakit, nahirapan ako. Pero mahal ko siya. Kaya I'm staying. Not just more for our children, but also for him. Iisip ko na lang na matauhan na siya, bumalik na siya sa akin. Alam niyo, ang laki ng temptation sa akin. Iwalayan mo na! Di pwede yan Pinabababa mo yung dangal mo Ang laki ng tukso sa akin. Nasabihin sa kanya yun. Pero siya itong nagsabi sa akin. Siya itong nagpahiwatig sa akin. Ang Diyos, sa pamamagitan niya, siyang nagpahiwatig sa akin. Father Fidel, yung gusto ko, yung utos ko ang ginagawa niya. Huwag mo siyang utusan ng taliwas sa intensyon ko. Yung utos kong mahalin niya, ang asawa niyang umaaway sa kanya, sa kabila ng matinding ginagawa sa kanya, yung hindi pa rin siya magbago sa mister niya, yun ang utos ko. Huwag mong panghimasukan ang utos ko. Totoo na konsensya ako Kung minsan sinasabi natin, hindi ako ganyan, hindi ako Diyos. Bakit? Ayaw ba natin maging katulad ng Diyos? Isa pa, hindi man magbago yung asawa nung misis na yon. Ano nawala sa kanya? Sige nga. May nawala ba sa kanya? Sasabihin mo ba talagang tanga siya? Kaya mo ba yung ginagawa niya? Hindi kaya mas matalino siya? Kasi mas tama yung ginagawa niya. Tama po na mahirap ito. Pero hindi nga kaya nagiging mahirap o napakahirap. Kasi pilit talaga nating pinipilit ang interpretasyon at gusto natin dito. Sabi nga po sa ating unang pagbasa, ang kaalaman natin ang nagbubunsod sa atin na maging mayabang dahil ang nag-aakala na mayroon siyang nalalaman na ay hindi pa talaga nakakaalam ng dapat niyang malaman. So wag po nating ipilit yung nalalaman natin kasi hindi natin marirealize yung dapat nating malaman. Yung ipinapaunawa sa atin ng Diyos, yung kanyang paraan, hindi ang ating paraan. Wag nating ipilit yung gusto natin. Huwag tayong masanay sa nakagisan natin. Ang Panginoon mismo ang nagsabi, di ba? No one who has been drinking the old wine will desire new wine. For He says, the old is good. Pero tandaan natin, ang hangad ng Panginoon sa atin, it's not just a good life, not even a better kind of life, but the best life. So ang pinapagawa niya sa atin, hindi lang basta mabuti, hindi lang basta mas mabuti, kundi yung pinakamabuti, upang yung pinakamabuti niyang kalooban sa atin ang siyang mangyayari. At ang pinakamabuti niyang kalooban sa atin ay yung maitulad natin sa kanyang ating sarili. Mahirap. Pero itong pinapagawa ng Diyos sa atin na pinakamakatutulong hindi lang sa mundo kundi lalong-lalo na sa sarili natin. Hindi man natin mapago ang mundo, hindi mo man mapago ang asawa mo, hindi mo man mapago ang anak mo. Dahil sa napakatinding pagkamahal mo na hindi ka lang naghahangad kundi nakakaramdam pa rin ng maganda para sa Kanya. O hindi mo kawalan yon, kawalan niya yon. Dahil sinayang niya yon. Pero hindi sasayangin ng Panginoon ang effort mong ganon. Mas ipaparamdam ng Panginoon sa iyo ang kaniyang magandang balakin sa buhay mo. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. alam kong may Hindi ako magtututo. magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. Alam kong di Sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. Alam kong diringgin ng Diyos
ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, napakahirap ng hinihiling mo. Pero dahil sa sinabi mo, pipilitin ko, gagawin ko. Yung pagpilit sa sarili na unti-unti. Pero I really strive to obey you. Tulungan mo lang po ako. Hindi ko kaya ito ng ako lang. Sapagkat mas nanunuot ang galit ko o yung sakit na nararamdaman ko. Parang imposible yung hinihingi mo, pero alam ko walang imposible sa'yo. Tulungan mo ako matulad sa'yo. Hallelujah! Tutulungan mo akong magpatawad na tulad mo. Hallelujah! Pasalamatan siya. Hindi kanya sinasaktan. Hindi niya tayo pinapahirapan. Gusto lang niyang mas matulad tayo sa Kanya. Mas maging sagad ang ating kabanalan. Mas maging totoo ang ating pagpapakabuti. Pinakamahirap na utos. Pero tayo ay mas matutulad sa Diyos. Mayroong magandang mangyayari sa iyo kapag nagpatawad ka at tulad ng pagpapatawad ng Diyos. Eh kung abusuhin ako, Father, inabuso naman din ng Diyos. Wala tayong magagawa. Yun ang kanyang utos sa atin. Pero tutulungan niya tayong gawin ito kasi alam niya, naranasan niyang mahirap ito. Sapat ang biyayang ibibigay ni Kristo. Pagkatiwalaan natin siya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang aming pag-aalay nangalak at tinapay, naway maging iyong dugo't katawan, pagkain ng buhay. Aming isasalo sa banal na alay mo, kaunti naming nakayanan at pagtulong, pag-asa ng buhay. Tanggapin ang alay, O Ama, kalugdan mo, mula sa iyong anak, bugtong mong anak, biyaya ng buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iluluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan namin sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan ngayong ang mahal na birhen ng Lasalet ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpalang sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga mahal sa buhay na namatay na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw
ipapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Mabuhay sa pag-ibig ay paglalayan, na hantong ay payapat may galak, sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa, ang siyang laging tumatanglaw, bituin sa aking patnubay, diwa sa paglalakbay, sandigan lakas at tibay, laging awit ang sagisa, ang mabuhay sa pag-ibig. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aalugam mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganawan ng kalwalatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya'y nawa. mahal na birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kami, walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pananalangin at pagtulong. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakralinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapalit.